magandang gabi sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa all Filipino online professionals own, control, and manage. So, the reason kaya po ako sumali sa POPs ko, kailangan natin ng isang sistema at isang samahan na makakatulong sa bawat isa. This cooperative is a group na pwede silang sumama para mas magabayan sila sa kanilang freelancing journey. Ako sumali dihan sa POPs ko kasi para makabuligak sa ato kapwa mga freelancers, and ito talaga ang passion and my mission. I joined POPs ko kasi for me, lahat ng ginagawa ko sa POPs ko is a privilege ko siya tinitignan eh. Kasi once in a lifetime in history na bigyan ka ng chance na mag-contribute. Stepping stone na rin ko para maabot yung goal ko. The vision of the organization aligns with my personal vision, which is to develop and nurture an organization within Zamboanga City that provides much needed support for our online workers. I joined FOPSCO because the people I've met have the same values, vision, and mission as mine, and that is to provide assistance to those who would like to jumpstart their career as a freelancer. One of the reasons why I joined FOPSCO is because as a freelancer, I think it's important for us to have access to training, whether free or paid. Wanted our individual reputations to have a collective reputation for excellence. I wanted to be part of an organization that would be a pioneer group of individuals who will be working to promote online freelancing here in the Philippines. The reason why I joined this organization is that I saw their mission and vision towards helping all Filipino freelancers. I choose FOPSCO because we learn and grow as a community to help also others. Feel more safe and secure knowing that my knowledge and skills will only come from the most renowned and experienced online freelancers and racketeras here in the Philippines. I joined FOPSCO because I saw the potential growth is not just reaching one's goals and being successful, but there is camaraderie. I am very inspired with their achievements and advocacy in promoting and helping Filipino freelancers. Want to learn FOPSCO because of two things. Number one, I want to help freelancers to get a job. And number two, I want to learn more from you. I hope that here we will all grow together. We grow together. Magandang gabi sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa ating last, anniversary month. Last week ng ating anniversary month ng FOPSTOC ngayon because March is the month kung kailan nagsimula ang FOPSTOC. And today, meron kaming special episode again because we will be relaunching the release of the Digital Jobs PH training program for the school year. Next, may school year ang sariling DJT. School year 2021. But before that, of course, I wanted to say thank you first for watching FOPSTOC again. You can find us in Instagram, Facebook, and our YouTube channel. Our Facebook page is facebook.com/fopsco.ph, and you may also visit our website, fopsco.ph. Jehan, how are you today? Hi, Rosh. Good evening. I'm okay. I'm doing good. Medyo haggard of results ang ating mga peg lately. But, ayun, buhay pa naman.
nakakatulog pa naman ng mga 2 oras sa isang araw, ganun. Oo nga. And today, wala si Shirlene. So, we miss you today, Shirl. Sana nakatulog ka na ng maayos kasi 2 araw, 3 araw na puyat si Shirlene and she needed some time to rest. Baka naman bumigay na ang kanyang katawan. And syempre, kapalit ni Shirlene, si Dennis, ang aming gwapong-gwapong director sa Fapsco Media. Hello. Thank you. And thank you for inviting me here in behalf of Ms. Shirlene Fortunado. Siyempre, kailangan nating ibala at makompleto pa rin yung ating Fapstock screens since 3 kailangan na ilabas natin. So, thank you at napagbigyan nyo ako na ako na lang ang pumalit kay Ms. Shirlene in behalf Para of Ms. ikaw ba'y Shirlene. nakiusap? Yes, actually, Yagiya kami sa'yo. Salamat. Okay, so, I actually, the reason why I'm excited and ito kasing inla-launch natin is ito yung pinaghirapan natin from March 1 to March 5. Ito kasi yung first creation natin sa DICT Valenzuela. So talagang, of course, before we proceed in that particular course creation, we have undergone to the series of tests na talagang kailangan negative tayo lahat since this is a face-to-face encounter of brainstorming and course creation. Kaya excited din ako na makapag-share since hindi na pagbigyan si Ms. Shirlene dahil sa kanyang sobrang kapaguran na rin ang pagagawa natin sa araw-araw. So, I am excited. I hope na yung mga viewers natin they are excited as what we are also. Go ahead, Ms. Rosh. Oo. Then, actually, bibigyan ko sila ng konting overview kasi baka hindi nila alam yung pinagsasasabi natin. Nung March 1 to 5, we were lockdown na yan, no? Sa office ng DICT sa Valenzuela, kami pong lahat ng mga course developers ng Fapsco para buuin yung mga 2021 new courses to update and create new courses for the Digital Jobs PH in 2021. Siyempre, yung mga kasama namin from Mindanao, from all parts of Luzon, lumipad papunta sa Valenzuela para magkasama-sama kami para i-develop naman yung ating mga courses para mas planchado siya at mas maging timely para sa mga students na syempre gustong matutunan ng anything about online professionals and all about online freelancing. Now, syempre yun yung gusto naming i-share sa inyo kung ano yung mga pinagagawa namin noong nasa Valenzuela kami. Now, Dance, konting overview. Ano yung favorite part mo nung nasa Valenzuela tayo? Favorite part ko would be the bonding. Actually, lahat naman kasi it actually fits all. The bonding, and then this is also the first time na nagsama-sama lahat ng course creator kasi this is all over the Philippines. So we have creators from Mindanao, from Visayas, and of course we in Luzon, kumbaga in one place, nagsama-sama tayo. Kumbaga, the favorite part would be that I would consider yung mismong bonding, and then syempre yung nag-exchange tayo ng mga ideas and yung app na alam ko na hindi masyadong na-encounter o hindi pa alam ng ating kasama. Kapag nagkaroon tayo ng collaboration, nag-exchange ng kung anong apps na meron siyang apps. Kapag yun yung pinakamagandang part na, ay, meron palang ganito. Dati ko pa itong gusto Kapag diba? That part, the collaboration, the bonding, and doon na rin naabutan yung celebration ng birthday ni Sir Marl. Di ba? Actually, isa sa mga favorite part ko, yun yung binabanggit mo. Ang tawag ko ng mga time na is parang may convergence of idea. Parang, di ba, pag may nagbigay ng isang input, tapos lahat maglalagay ng mga inputs, parang dumadami. Doon ko na-realize na, yung saying na, the sum of everyone, I forgot kung ano yung ibig sabihin, kung ano yung exact words, but it sounds like parang the summation of all is more than the sum of all. Parang ganun, parang something like that. Parang yung power ng pinagsama-samang kayo is not compared dun sa pinag-plus-plus lang kung ano yung mga skills nyo. Di ba? Je, you're back. Hey, welcome Thank back, you. Ms. Jehan. Okay, nawalan ako ng net. Pero naka-record ba tayo? Parang hindi ko nakakita yung recording. Nagre-record nagre-record. Now, Je, nagkikwentuhan na kami. Ito. Yung mga favorite part natin nung nasa Valenzuela tayo. Ano yung favorite part mo doon? Yes. Yung Go ahead, Jehan. sa lock-in taping natin. Yes, that's correct. Doon mismo sa 5 days natin. Artista lock-in taping, di ba? Parang si Gardo Versosa lang.
Ang favorite part ko dun was actually yung parang, yung nabuo natin na camaraderie na on the first day pa lang, although si Dennis first time kong na-meet, si Mark first time kong na-meet, si Jo, oo, si Jo naman kasi hindi nagsasalita, pero na-meet ko si Jo. Hi, Miss Jo! She is watching us right now. Oo, hi Jo. Pero parang yung parang sa isang taon halos na nag-uusap-usap tayo, parang when we finally got into one place and worked together, parang parang wala na yung awkwardness, wala na yung, parang nandun na yung merging of minds na hindi na siya awkward na parang, uy, kakabit ko pa lang sa kanya, hindi kami close. Parang wala na yung gano'n. Parang we just took off where we left off doon sa usapan natin sa chat, sa GC. So parang nag-continue lang tayo. Oo. Yung gano'n. Tsaka, ang pinaka namimiss ko doon is yung, pagkain. Free foods. Hi, Sir Merlin! Hi, Sir Merlin, Miss Maris. Thank you Hashtag, for pamiliting naghihintay pa rin ng Food Panda. Actually, na-miss ko dun yung turnaround. The bonding. Courtesy ni Charlene. Yeah, yung video kinight. Yeah, Hindi natin alam na may mga tinatago silang ang tawag doon, talento. At ang rock and roll ni Jane. San ka pa? At ni Jo, na hindi nagsasalita pero tumitira ng zombie. Di ba? That's the most interesting part, yung akala natin yung personality niya ganito. But then, aside from that, meron pala siyang hidden talents na ganito pala siya. Parang gano'n. Isipin nyo, yun yung pinakamahaba niyang time na nagsalita. Nung kumanta siya. Ay nako, excited na ako din kasi dahil kwentuhan tayo ng kwentuhan tungkol sa ating lock-up, anong tawag doon? Escapades. Baka pwedeng ipashare na natin sa kanila yung ating mga pinaggagawa from March 1 to March 5 para naman the audience can relate o kung paano natin binuo ang mga courses at kung ano yung mga escapades or adventures natin within sa, Valenzuela. Yeah. Alright. So sige, i-share natin sa mga FB Live viewers yung lahat ng mga nangyari or the documentation process that we have from March 1 to March 5. Okay, so I hope na ready na kayo kasi kami excited na kami. So let me just share my screen and can you please acknowledge if you can see my screen? Yeah. Okay, let's play.
Ayan, ang sarap mag-reminisce. Isa rin pala yun sa mga pinaka-unforgettable experience for me, yung pinaka very, very first natin na live Pops Talk na tayong tatlo ay magkakasama. O, diba? And on the very first week of our anniversary month. So, Maktub, it is written, everything happens for a reason. O, diba? Ang saya-saya. Yes. Tapos yung nagpapapicture tayo na nakatalikod tayo, tapos lahat nakangiti. Ngiting talikogenic. Ayun. Ngiting talikogenic. Hashtag yan. Mga kaibigan, huwag kalilimutan. Yes. Now, let's talk about the courses. Dun sa ginawa nating course, Che, ano yung pinaka-favorite mong, ano yung na-discover mo? Alam ko meron kang na-discover. Ano yung favorite mo doon na nangyari? Siyempre, pinaka-favorite ko yung mga course na binuo ko, diba? Siyempre. Sabi ko na nga ba eh. Sige, tell them about that. Pero ang na-discover ko kasi is, there is really a process pagdating sa content writing. Kasi ako, when I write, it's really instinctive for me because of my years of experience and because I was trained by the best in the industry. And yung mga editors ko dati sa essays.ph, they are really the best writers out there, and they are really the best mentors also for writers. So, ang hindi ko na-realize that time is, yung palang tinuturo nila sa akin, may process pala yon. And after all these years, 4 years na akong wala sa essays.ph, iba na rin yung platform ng essays.ph. Yonip na siya ngayon, yonip.com, I think. Pero, after all those years, ngayon ko lang siya na ilagay into writing, into a standard procedure kung paano gawin, kung step by step na paggawa nung ginagawa ko as a content writer. So, yes, for some people who were born with the talent, with the skill to write, it can be instinctive. Pero others might need further guidance. So, parang yun yung sobrang thankful ako dun sa course creation. Kasi ikaw also, Rosh, you really helped me a lot in understanding the process. Kasi writer ka din eh. So, yun. Yung collaboration nag-enjoy natin. ako. Oo, nag-enjoy ako sa collab natin. Nakikisaw-saw lang ako sa mga courses nyo. Alamera numero 1. Dance, ikaw, Dance. What did you discover something, especially nung ginagawa mo yung ESL? Yes. Particularly because I've been in a review and language center, so medyo relatable at saka inline yung ESL for jobs and business. So medyo, kumbaga, may resources na tayo, and at the same time, nakapag-create tayo ng isang course na 2-in-1 siya. Not just for freelancer, but we can actually do the ESL as a business opportunity as well, that we can put up our own businesses or yung ating ideal business model na gustong itayo. Especially if you are a teacher, kasi maraming teacher ang nawala ng work, especially in the private sector. Although sa public, ang nangyari sa online sila. But then, yeah, for those na out of school youth also, open pa rin tong course na to. And of course, even PWDs can also join with this as long as they can speak and know the language that they are going to share with. And of course, as long as you have computer and may Wi-Fi. Pag may Wi-Fi, may hanap buhay, sabi nga ni DICD. So yeah, I would also be biased na ESL for jobs and business. That would be the personal choice na meron ako. But then, lahat ng courses na binuo namin is talagang pinaghirapan namin, binigay namin yung time, effort, kahit money pa nga, binigay pa rin namin. Kasi we do sacrifice really in this particular course creation that we had. Okay, how about you, Mr. Rosh? Ano yung yung personal choice mo? Sige, doon na tayo sa favorite mo. Well, actually, ang favorite ko is yung intro at saka yung CM. Kasi alam ko na papasok siya. Siyempre, di ba? Mas favorite ko pa nga siya kaysa doon sa podcasting at saka sa events. Kasi alam ko na mai-incorporate siya sa lahat ng courses, and then doon natin inipon yung lahat ng mga kailangan ng estudyante para matutunan yung online opportunities. So paano, how they can take advantage of the online opportunities as an employee, as a freelancer, and as a business owner. Kaya full pack talaga lahat ng courses. Pero ito yun I will be giving a disclaimer ngayon pa lang. Guys, ang matututunan nyo sa DJT 2021 courses, full pack. Kaya naman i-expect nyo full pack din ang task. So sana, huwag kayong magreklamo ha. Kasi marami kayong matututunan, pero you have to do your part. O, diba? Yun.
Okay, so I would also like to, disclaimer lang din ha, na yung training na ibibigay namin or the DICT itself, hindi ito yung usual na webinar type na training, guys. Okay, so this training is Digital Jobs PH standard. So ibang standard to, ibang level to. So watch out for that. So I hope na you are as excited as we are when it comes to these courses that we are going to share with you. So I hope na actually, na-excite na ako. Overwhelming yung nangyayari sa akin ngayon kasi nga, this is gonna be the first time na i-share natin dito sa ating FB page yung mismo nangyaring creation natin. Kumbaga, hindi natin alam kung ano ba talaga yung pre-prepared nating mga courses. Kasi kanya-kanya tayo gawa ng videos eh. Kanya-kanya gawa ng music. So I don't know what's gonna happen, kung ano ba yung laman. And then the content itself that we are going to share. Okay, go ahead, Ms. Jehan. Excited na ako. Je? Nawala ka, Je? Yung sounds. Oo. Para siyang distorted, parang ganun. Tas nawala. Hi. Ayan. Okay na. Nag-static. Sige, ulatin mo lang. Ganun talaga pag live. Para nawawala uli. Okay. Nawala ka na naman. Hello? Ayan na, okay na. Yes. Whatever you're doing, do it. I forgot what I was saying, pero I forgot, move on na daw tayo. Napuputol pa rin kasi yung audio niya. Oo, napuputol. Sige. Oo. I-play na natin siguro, Dance. I'm sure excited na rin sila kasi kanina pa tayo daldal dito. So guys, I hope you enjoy the 2021 new and updated courses for Digital Jobs PH by the Department of Information Communications and Technology in collaboration with FAPSCO course creators. Alright. So, i-share na namin sa inyo. Let me just share this particular screen para mapanood natin lahat. Okay? Yes. So, sa lahat ng nanonood, be particular kung anong course ang gusto nyo. Mag-take notes kayo kung anong yung courses na gusto nyo na preferred nyo na i-enroll so that alam niyo na kung ano yung papasukin nyo at i-enroll nyo. Kasi we're going to share the application with this particular training. And of course, we are looking forward na makasama ka sa 2021 courses that we are going to share with you. That's right. So on the count of 3, 2, 1, here we go.
Ayan! Maraming salamat at nakinig kayo ng mga ilang minuto, almost an hour yan yata, na habang pinapanood yung mga courses na pinaghirapan naming buuin. Of course, for the March 1 to March 5 sa loob ng Valenzuela office ng DICT. And sana nakapili na kayo at naglista na kayo ng mga courses na gusto nyo, 'di ba? And gusto ko ring i-announce pala, bago ko pagsalatain sila Jen at sila Dennis, na kung kayo ay nasa local government unit, kayo ay may pinangahawakang, let's say, barangay or maliit na town or even province, kayo ay nasa government institutions at gusto makipag-ugnayan, gusto nyo makipag-coordinate sa DICT para maibigay naman ng libre yung mga course na pinakita namin kanina. Wag po kayong mag-atubili na makipag-ugnayan sa kahit anong DICT office na pinakamalapit sa inyo. And they would be happy, to extend the courses to the constituents kung nasaan man kayong lugar. Alright, Je? Yes, that's right. And if you're an individual na medyo may mga courses na po kayo na gusto nyong mag-mine lang po kayo. And it's all free. All the courses are given to us by DICT for free. And you can rest assured na talagang it was developed and it was updated by industry professionals with years and years of experience. Hindi po namin basta-basta ito talagang pinag-isipan ito based on our years of experience doing all of these online skills, online work. So if you're an individual at gusto po ninyong mas mag-learn ng additional skills, there will be a call for trainers. You can sign up doon sa sign-up form na nakalink po doon sa mismong call for trainees. Merong trainee application form. So, alamin nyo na lang po, search for your local DICT Facebook page. So, if you're going to search on Facebook, search for DICT and then your city or your municipality or your region or whatever is available. So, for example, DICT Bataan, DICT Davao Oriental, mga ganun po ang isa-search niyo so that you can follow their page and you will be updated sa kung kailan yung schedule ng mga trainings. And if makita ninyo na yung nagustuhan po ninyo na training is nagustuhan ninyo na course ay hindi siya offered, then drop them a message to inquire about the availability of your preferred course. Everything is for free, okay? And Dennis. All right. So thank you very much, Ms. Jehan. So I would also like to share na if you are in a private sector, actually kapag ikaw ay business owner or part of a corporation or a part of non-government agencies, so those private sectors na nabanggit ko at hindi pa nabanggit na kasama sa private sectors, we in the FAPSCO, the Filipino Online Professional Service Cooperative, we can help you na matrain namin kayo with those courses na ibinigay namin or shinare namin. Yung napanood nyo na, to be exact, it's actually 54 minutes. So, ganun siya kahaba. 29 courses. So, kung sa palagay nyo, makakatulong ito sa inyong company, sa inyong business, and of course, with your non-profit organization, we are here ready to help you and let's collaborate in this particular project. Okay? That's so, right. Go ahead. At kung wala naman doon ang course nyo and you want a customized course for a particular need, for example, para sa isang, let's say, for a particular group of people or individuals, then you may simply, contact us and we will be happy to design a course as long as it's within digital marketing, as long as it's within online industry. In fact, binibilang ko yung combined years of experience natin, Je. It's about 100 to 120 years pala. The whole, yeah. Kasi di ba 12 tayo? Yeah, we have minimum of 5 to 10 years of experience in the industry as online professionals. So, sigurado po ako na alam na alam ng mga kasama ko yung mga pinaggagawa naming lahat. Yo! Meron pa kayong gustong sabihin bago tayo magpaalam, Je?
Hindi Muted po ka namin siya. talaga tinulungan hindi po namin talaga tinulugan yung courses na yan. Just for you, just for everybody. Yung buong course development team, actually kaming tatlo nandito kami. The rest of the team nasa kabilang Zoom. At Yeah. hinihimay-himay pa rin po nila lahat ng courses up until today. So, rest assured, mataas yung standard, pero it will really be beneficial for you. Yun lang. Yes. Dennis, you still have something to say before tayong magpaalam? Ang sasabihin ko na lang is, watch out for the application. Of course, ang uunahin muna natin is mga trainees. If you are willing and if you are looking forward to be part of these particular courses that we have shown, so abangan nyo lang kung saan kayo pinakamalapit na municipality or DICT provincial para doon kayo mag-apply at doon kasi namin ibibigay yung application kasi per province siya. So kung ikaw ay interesado na mag-apply ng mga courses na yon, please don't forget na i-visit, just type in or put in the search box doon sa Facebook, type nyo lang DICT kung saan man kayong location. So para mas makita nyo at makita nyo kung saan yung application form, kung saan kayo dapat mag-apply. How about the trainers, Ms. Roche? Yes, oo nga pala. In fact, nasa Digital Jobs PH Facebook page din siya. So that's facebook.com/digitaljobsph. Walang kama, walang period, straight to word lang. Yung mga trainers naman, yung mga gustong maging bahagi ng programang ito at magturo ng mga Digital Jobs PH courses, pumunta lang, maghintay lang kayo ng link na isi-share din naman ng mga DICT pages na yon na sinabi ni Dennis na hanapin nyo. Dahil sila din yung maghahanap ng mga trainers para sa inyo. Hindi po kami. So sila yon, hindi po kami ang tumatanggap ng mga application for trainers. Pero, isi-share din namin naman ang link sa aming Facebook page sa facebook.com/fapsco.ph. So huwag kayo mag-alala dahil may share din namin yan as long as you follow our page. And once again, huwag niyo pong kalilimutan, abangan kami sa susunod na Thursday para sa isa na namang special episode. Jay, you wanna say goodbye to everyone? Yeah, that's it for tonight. Thank you so much. Don't forget to like our page, facebook.com/fapsco.ph. We are also on Instagram, YouTube, and LinkedIn. All right. If you have any questions, comments, suggestions, concerns, feel free to drop a message sa aming Facebook page or mag-comment lang po kayo dito sa aming Facebook itong live. Okay. And also, guys, another exciting thing that's gonna happen, hindi po medyo nagkaroon po ng conflict sa schedule with our guest na dapat sana is i-guest namin kaninang 6:00 p.m. Si Edwin Merino, which is my former client. Nagkaroon po kami ng conflict sa schedule. So, na-move lang po ang aming episode with him to next week on oh my God, April na! Yes, Thursday nga ako na Thursday kanina, Wednesday pala yon. April na. So, April 7 at 7:00 p.m. Please watch out because it's really going to be a very, very interesting conversation with a digital nomad who has seen it all, who has done it all as an expat living in another country in Vietnam. So, I look forward to seeing you guys on Wednesday, April 7th. Yay, 7:00 p.m. Thank you, Dance, for co-hosting tonight. Yes, Thank you. Welcome. Thanks everyone for watching us. Thank you. Bye, and everyone. goodbye. Thanks, Bye.